Hello po, it's my first time to share a story here. Call me Andrea po, taga Bulacan. College student po ako na nagdodorm malapit lang sa school namin. Kasama ko sa room yung pinsan ko na kabatch ko lang din. So eto na nga yung kwento. Tuesday night nun. Mag-isa lang ako sa room namin because my cousin didn't go home at that time dahil may overnight sila ng mga friends niya. So, ako bilang matatakotin na tao, maaga pa lang natulog agad ako nun. I think 8 PM pa lang, rest well na ang lola nyo. Kahit hindi pa ako inaantok ay pinilit ko pa rin yung sarili ko na matulog by watching ASMR videos sa TikTok, which is effective naman. So yun nga, akala ko magiging okay yung tulog ko since peaceful naman talaga yung tulog every time, and so far, hindi pa naman ako binabangungot or anything else. Pero this time, parang binulabog yung buong pagkatao ko nung mapanigipan ko yung sarili ko na every scenario in my dream namamatay ako. Yes po, not once, but 5 times. May part na nalunod daw ako, nasaksak, nahulog sa bangin, na aksidente, at namatay dahil sa isang sakit. And every part of my death scene, merong isang black entity na nagpapakita sa akin. Sobrang creepy ng hitsura niya. Imagine yung all black lang siya from its head down to its body, with matching big wide eyes na titig na tight sa akin. Mga bay, kinikilabutan pa rin ako until now kapag naalala ko yung hitsura niya. Tapos bigla na lang siyang mag-show up sa harapan ako before ako tuluyang mamatay. Meron pa siyang something na binubulong sa akin na hindi ko talaga maintindihan. I have no idea about sa naging panaginip ko. Basta after kong last na mamatay is tuluyan na akong nagising. Hinihingal pa nga ako nun tapos naliligo na ako sa sarili kong pawis. After nun, feeling ko ang bigat ng katawan ko. Hindi ko maiwasan umiyak nun kasi traumatizing din siya for me, lalo na't hindi ko rin ma-imagine ang sarili ko kung paano nga ba ako mamamatay. Mga ilang minuto nga lang din ay dumating na rin yung pinsan ko sa dorm. Kwento ko sa kanya yung naging panaginip ko nun. Habang nagkwekwento pa nga ako ay hindi ko pa rin maiwasan na manginig sa takot. Buti na lang dahil pinakalma niya ako at paulit-ulit niya akong sinabihan na, it's just a dream. After 1 week, pinilit kong kalimutan yung naging panaginip ko noon. Hanggang sa isang araw, nabalitaan ko na lang sa pinsan ko na 5 sa mga kamag-anak namin ang namatay within that week. And lahat ng cause of death nila is same as kung ano yung nangyari sa akin sa panaginip ko.